Magandang umaga po sa bawat isa. Nakapag-shopping na po ba ang bawat isa para po sa Noche Buena? Medyo nagkakaubusan na lang ng stock ngayon. At napakahirap na pumila. So tayo naman, hindi naman tayo kailangan natin yung ganun po. Kung noong biyaya na ibibigay sa atin ng Panginoon, ay yung ating pasasalamat. So bago po lahat, samahin mo na po ako sa isang panalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinatanggira ka namin sa araw na ito, Panginoon. Lord, napakabalad po namin sa kabila ng kabisihan ng mundong ito. Nagkaroon kami ng pagkakataon, makinig at mag-aral at magpuri, Panginoon, para po sa iyo, Diyos. Panalangin namin, Panginoon, na patuloy na gabayan mo kami sa aming pong gagawin ng pag-aaral ng iyong salita. Hindi po namin maintindihan at maunawaan ang lahat ng ito. Maliban, samahan kami ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming pong kalagyan. Panginoon, mamusap ka sa araw na ito. Handa mo ang aming mga puso. Patuloy, Panginoon, ako ka, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, na aming pong maunawaan yung mensahe na nais mong ipabalik at ipaalam sa mga anak mo sa araw na ito, Panginoon. Lord, dalahin ko po, pagpalain mo ang iglesia nito, hindi lamang ang iglesia nito, kundi sa lahat ng dako, Panginoon, ang karaos ng gawain para po sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo yung bawat anak mo na tatayo sa unahan upang ihayag ang mensahe sa araw na ito, Panginoon. Nagkakatiwala namin, O Diyos, ang oras na ito at ang araw na ito, sa tanging pangalan ng iyong Ama si Jesus. Amen. Amen. God is good. All the time, God is good. Alam niyo po ba bago ako magsimula na meron palang kwento yung ibig sabihin ng God is good. God is good all the time, God is good. Meron po akong napakinggan isang kwento tungkol po sa isang hari na dati po siya nangangaso. At dahil po sa kanyang pangangaso, lagi siyang may kasama, may isang alalay. At yung makakahuli sila ng mga gusto nilang hulihin ng mga hayop. Laging sinasabi ng kanyang alalay, God is good. Ngayon, laging siyang tinitignan ng kanyang hari. At sinasabi, bakit laging sinasabi God is good? Eh talaga namang pinaghihirapan natin yung ginagawa natin yung pangangaso. Sabi niya, mahal na hari, God is good talaga. At dumating sa punto na nangaso yung hari, hindi niya nakasama yung kanyang alalay. At sa kanyang pangangaso, nagkaroon ako ng aksidente. At yung hari naputulan ng daliri. At paglapag-uli niya sa palasyo, nakita ng kanyang alalay na naputulan siya ng daliri. At ang sabi ng kanyang alalay, God is good all the time. Nagalit yung hari. Naputulan na nga ako ng daliri. Sasabi mo pang God is good all the time. Ikulong to. Sabi doon sa kanyang alalay. At nung nakulong na yung kanyang alalay, nung nasa kulungan na siya, sabi niya, God is good all the time. Sabi ng mga katingin sa kanya, sisiraan ang ulo ng taong ito. Nakulong ka na sinasabi mo pang God is good all the time. At dahil wala na yung alalay, nangasuli yung hari at hindi ka sa kanyang pangaso, nakarating sila doon sa area ng mayroong mga cannibal. At nahuli lahat ng kanyang mga kasama at pati yung hari. At nung araw na yun, mayroong pesta doon sa lugar na kung saan naninirahan yung mga cannibal. At lahat ng kanyang mga tauhan ay pinagpapatay upang kainin nung tribo na yun. At sabi nung pinakahari ng mga tribo, yung pinakahari nila, ayun ang iahari natin sa ating Diyos-Diyosan. So nung iahari na yung hari, nakita ng hari na mayroon palang diferensya yung hari, putol, yung isang daliri. At ang sabi ng hari, hindi pwede natin ihari yan. Kasi mayroong kapintasan, putol yung daliri. Hindi makakabuti yan kung yung taong yan ihari natin. Palayain yan, sabi ng hari, ng mga cannibal. At pag-uwi niya dun sa kanyang hari, sa kanyang harian, naalala niya yung tao, yung kanyang alalay, at pinatawag. Sabi niya, bakit kung nasa kulungan ka na, nasabi mo na, God is good all the time? Sabi niya po, kasi mahal na hari, kaya ako nasabi God is good all the time. Kasi
kung hindi niyo ako pinulong, baka nakakain na rin ako. At sinabi ko nung naintindihan rin ng hari na kalooban pala ng Panginoon na maputuloy siya ng Galilea para hindi siya maihalay doon sa pyesang mangyayari doon sa kanyang napuntahan na tribo. So ano po yung pinapakita ko sa atin? Sometimes sa buhay natin, yung mga bagay lamang na positive, yung tinitingnan natin biyaya na dumarating sa buhay natin. Hindi natin nakikita yung mga circumstances na negative. Ang tingin natin ay yung disaster na dumarating sa buhay natin. Hindi natin minsan na-appreciate. Pero ang Diyos ay mabuti at wala siyang bagay na nilalaan sa kanyang mga anak na pangit. Sa tingin lang natin yung proseso, mahirap, pangit, pero hindi rin. Ay yung pala yung magiging benepisyo sa atin. So hindi po yan yung ating pong tabi na yan. Ito po yung tabi natin. 5 sign that you are maturing as a Christian. Meron palang 5 palatandaan na ikaw ay isang Kristiyano mature. So kung sinabi mature, alam natin medyo malalim sa Panginoon. Samahin niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabi po ng unang Korinto, chapter 3, verse 11, nung ako'y bata pa, ako ay nagsasalita, nag-iisip, at nakakatuwiran tulad ng bata. Ngayon, ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal ng bata. So makita po natin ang nagsasalita po rito ay si Peter. So nung time po siya ay isang bata, normally naman, kapag ang bata ay lumakas sa kayo ng bata, makikita mo na lahat ng sinasabi mo ay hindi accurate, hindi ka panipaniwala. Kung ba ibig sabihin, ang bata hindi mo pwedeng sabihin talaga ang sinasabi niya ay totoo. Diba? Minsan dahil lang sa kanyang pahinging bata, nakapagsalita siya ng mga bagay na hindi mo pwedeng panghawakan. At nung time daw si Pedro, si Apostol Pablo, nagsasalita siya ng mga ganung bagay. Pero nung siya yung sapat na nakaalaman, iniwan na niya yung pahinging bata. So ano yung pinapakita po rito? Na sa buhay ng tao, kahit hindi ka itunong Kristiyano, kapag ikaw ay dumarating ka sa maturity ng isang tunay na tao, diba? Na isang adult, may mga stages na dinadaanan ng bata. Una na yung isip bata, pangalawa na isip matanda na diba? So sinasabi po, isang po sa sign na ikaw ay isang mature na isang Kristiyano, dapat po ang pag-iisip po natin ay katulad ng isang taong mature. 5 sign that you are maturing as a Christian, number 1 po is yung prayer po. So marami pong tao na nananalangin. At ang matulayan nga po, nung bata po, nung ako po nag-aaral sa AGC sa school, yung mga bata po doon na 7 years or 10 years old, lagi po siyang nililit ng kanilang teacher na manalangin. So ibig sabihin po dito, may mga lahat po ng tao ay marunong manalangin. At hindi po masasabi natin na ang tao ay hindi marunong manalangin. Pero sinasabi po ng Biblia na ang isang tao nagiging mature ay kailangan po ay maging prayerful. Kung sinabi po isang prayerful, meron po tayong malalim na pagnanais manalangin. Of course, lahat tayo nananalangin ngayon. Sino po ba yung nanalangin kanina? Sino po yung nanalangin ng gabi? So, tanong, ilang beses kayo nananalangin? 3 times, sabi sa Stella, 3 times. Pero masasabi po ba natin, yung 3 times na pananalangin natin, eh yun po yung magdadala sa atin ng isang pagiging mature. Diba? Sometimes nananalangin lang tayo kapag nangailangan. Diba? Pero ang sinasabi po ng Biblia na ang isang Kristiyano daw na hindi mature, dapat ay ikaw nilalangin. Kumbaga hindi ka na-apektuhan. Hindi ka na na-apektuhan ng mga bagay na nangyayari sa buhay. Diba? Hindi ka na na-apektuhan na nangyayari sa paligid. Bagkus lahat ng bagay ginagawa mo sa panalangin.
Hindi ka nananalangin dahil may nais lang mong hingin sa Panginoon. Kumbaga yung pagiging prayerful mo, yung way of prayerful mo yun. Hindi ka nananalangin dahil ako ay merong karamdaman ngayon at mananalangin ako sa Panginoon. At kapag ako'y magaling na, hindi mo na ako nananalangin. At kapag ako'y may kailangan ngayon, ako'y mananalangin sa Panginoon, luluhod ako sa Panginoon, lahat ng oras ko, iiyak ako sa Panginoon ko. Kung kinakailangan ko mapako ng tapo para sa lahi ko, yung bawat luha na umaagos sa mata ko, para ipakita ko na ako'y nananalangin na malalim sa Panginoon dahil may nais ako ipakita, may nais ako hingin sa Panginoon. Gagawin ko. Pero ayun ba yung basihan ng pagiging isang prayerful ng isang mature na Christian? Natuloy na sinabi ko, even yung bata ngayon, marunong sila manalangin. Ang question is, paano sila nanalangin at gaano sila katagal manalangin? Alam niyo po sa bansang Korea, noong time po na sila dumaan sa civil war ng North Korea at South Korea, kaya po sila umunlad na isa po sa pananalangin. At meron po akong naging kaibigan na Koreano, sa kanila daw po kapag sila ay nag-devotion, nananalangin sila ng 5 hours. At meron silang patenting na ginagawa. Kapag ikaw din nakakatulog na nananalangin ka nakatulog ka sa pananalangin, iyaano yung patenting at mapatentingin sa'yo. At kapag ikaw ay nananalangin ng 1 hour sa kanila, backslide ka. Ganun sila kadedicate sa pananalangin. At ang sabi nila, lahat ng bagay na gusto namin mangyari sa bansa namin, na gusto namin umulat yung aming spiritual na pamumuhay, ay dinadaan namin sa pananalangin. So napakahalaga po ng isang pananalangin. At doon nakikita po ng isang Kristiyano na mature sa pamagitan po ng pananalangin. Dahil maraming Christian ngayon, kayo yung napupulat. Medyo relax. Hindi na nakapanalangin. Kaya nalulungkot po ako ng time na lumisa namin ni Brother Rodel every 6 o'clock. Meron kaming prayer. Ang dami na unang dami. Hanggang sa dalawa na lang kami. Tatlo na lang kami. Hanggang sa wala na ako, Brother Rodel. Hindi na naisasento sa Diyos. Wala. Ibig sabihin, naging relax yung pananalangin ng mga mananalangin. So, sabihin yung prayer po, dapat hindi lang tayo naging service sa pananalangin. Dapat, kung muna nag-pray tayo, kung muna yung iniisip natin, na inilang ako kung mga kailangan ng prayer. Pag nananalangin tayo, sometimes ano bang iisip natin? Lord, gusto ko, need ko po, kailangan ko po. Pero minsan hindi natin nakikita na may mga tao din sa paligid natin na kailangan. Pinagpipray ko yung pastor namin, si Pastor Lati, na blessing na kami. Pinagpipray ko si Pastor Raul, na yung kanyang nagsugat, Panginoon. Pinagpipray ko yung mga tao na mananapag. Ako, every time po nananalangin ako sa Panginoon. Dahil ko pong iniisip at pinapanalangin yung mga taong maahayo, yung mga taong hindi ko nakilala, yung mga taong may mga karamdaman, yung mga taong malapit na mahulog sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Yung mga tao kahit hindi ko kilala, pray ko, Lord, alam ko sa oras ito may mga taong depressed. Lalo ngayon, Christmas, kung titingin ka sa paligid, nakikita mo yung mga taong grasa. Nakikita mo, nagluluto sila dun sa lata ng gatas. Parang ang sakit sa loob na, Lord, akala ko kung sa bahay, meron akong kakainin ng tsakwena. Pero yung mga taong ito, andun, nagluluto sila. Hindi nila inaano yung sanitize ang kanilang kinakain. Question is, ang isang tao mature sa kanilang palataya, pinapanalangin na hindi lamang yung bagay na nasa sarili nila, kundi yung mga taong nakikita nilang nangangailangan ko. Nasabi ko ng Filipos, chapter 4, verse 6 and 7. Sabi rito, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa saan?
kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. So, ito ay yung mga basic needs. Sinabi yung basics, hindi yung mga urgent na kailangan natin. Number one, yung pakainin natin, di ba? Number one, talaga, maraming tao na nananalangin. Kasi Lord, wala kayong pagkain, pinamawag ng pagkain. Ayun yung number one na dinudulog ng isang tao sa Diyos. Pangalawa, yung paggalingan, yung sakit, di ba? Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan mga tao ang siyang mag-iingat sa inyo sa puso at pag-iisip dahil sa inyong pag-iisa kay Kristo Jesus. So yun pala, yung mga bagay na nabibigay sa atin ang alalahanin sa buhay natin, hindi pala yun yung mabibigay sa atin ng katanungan kung tayo ba ay isang mature o isang immature na mananampalataya. Kasi alam natin na walang bagay tayong hihingi sa Panginoon na hindi niya ipagkakalog sa atin ayon sa kanyang kalooban. Sabi, huwag kayong mabalisa. Ako ba, nagpipray ko ako ng sasakyan. May mag-asawa, nagpipray ko ako ng sasakyan. At may isipin ko ako ng sasakyan na hinihingi sa Panginoon. Pero sabi ko, Lord, may kulay yung gusto ko. At lalo nakakita ako ng sasakyan na gano'n. Dahil kong nilalihan siya. Hindi naman ginagawa ko. Hindi ko ginagawa kasi makapagkaroon ako man. Pero, wala bang dosing. Sabi nga sa akin, kumuha na kayo ngayon kasi maraming mga Christmas, diba? Maraming mga offer na binibigay yung Toyota. Mga kumuha na kayo, zero down payment. Ang baba ng monthly. Pero kahit na natatempt na ako sabi ko, sabi ko, sige, ikaw para, ikaw naman na magdadala. Pero number one ko kung kilala, lagi yung pinapanalangin sa Panginoon. Lord, tama na ba? Ito ba yung right time? Nakukuha na ako. Sinerge ko yung sarili ko, unang-una maraming conflict. Number one, yung license, hahawak ko, paid lang. Pang-motor lang. So, dadaan pa ako sa proseso na kailangan ko mag-drive school. Sabi ko, siguro isa yun sa bagay na hindi pa nilolog ng Panginoon. Kasi hindi ako pwede kumuha ng sasakyan na ang hawak kong driver license ay pang-motor lang. Taro lang ako rin. Sabi ko, Lord, kapag naayos na at ako yung natuto na mag-drive at naayos ko yung lisensya ko, isa na yung sa sign na ibinibigay ko sa akin, yung sasakyan na pinag-pray. So, ibig sabihin, sabi ko, huwag kayong mabalisa tungkol sa anong mga bagay. Baka ba't sila Pastor Larry, mga pastor na yan, ini-encourage na ako, even si brother ko tayo. Nakita ko ngayon ayaw yung 4x4 niya. Sabi ko, Lord, parang naingit ako. Kasi ako na lang ako nasasakit sa akin. So parang nandun na yung naingit na ako kasi bakit sila ako, motor sila na. Pero never kong in-question ng Lord. Eh sabi nun huwag kang mabalisa tungkol sa mga bagay sa halip. Hindi niyo sa Diyos ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Tamang panahon, ibigay sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw ay isang immature, mananampalataya, magpo-question ka. Bakit gano'n nalilito ako sa iyo? Marami akong pinagdaanan ito ba? Simple bagay lang hinihingi ko sa iyo. I know kaya mo i-provide, but hindi mo kaya i-provide. Natitiis mo ba? Yung lingkod mo ay nagmumukot, nandun yung risk sa pinadaanan. Yung mga kasama ko mga manggagawa, komportable nag-drive, mga bago sa sakyan. Pero ni minsan, hindi pumasok sa isip ko na questioning, tanungin ng Panginoon. Dahil I know yung panalangin ko ay itong panalangin ng isang immature na mananampalataya. Panalangin ng isang mature na mananampalataya. Tuloy mo. Sabi po ng verse na Thessalonians chapter 5, verse 16 and 18, magala kayo lagi. Lagi kayong manalangin at magpasalamat
kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pag-iisa kay Kristo Jesus. Maganap tayo pala sa kabila ng pinagdadaanan natin sa buhay. Yung kagalakan dapat natin na diba? Pero, masasabi ko ba, kapag tayo ba ay may dumadanas sa matinding pagsubok, nandun ba'y kagalakan? Tanong. Kung ikaw ba ay pinuprosecute na yun dahil sa pagsubok sa Panginoon, may kalakakan. May kalakakan. Kung ikaw ay mayroong karamdaman at nahihirapan ka sa karamdaman mo, masasabi kong dapat ang magkalakakan. Yung reality, hindi, di ba? Kasi, impin ka at emotionally stress ka. Paano mo masasabi magdadala ako para sa akin? Eh, nandito nga ako sa sitwasyon na ganito. Pero, kung alam mo, at kilala mo, at tinanggap mo, na Diyos, pinagkatiwalaan mo ng buhay mo, hindi ka mag-iinis. Kasi alam mo, na hinatahan ka ng Panginoon ngayon para lang mo. Nasa magdala kayo dahil. Hindi sinabi doon magdala ka dahil mayroong kang biyaya. Magdala ka kasi mayroong yung prayer mo na sagot. Magdala ka sa panahon na ikaw ay naiirapan. Magdala ka sa panahon na ikaw ay umiiyak. Parang balik ka, no? Umiiyak ka sa naglalala. Kasi alam mo yung bagay na nandun ka ay temporary lang. Na alam mo yung bagay na dinala ka ng Panginoon, isang proseso na pinipilitan ka ng Panginoon para maging strong. Yung pananampalataya mo, makita mo, maaaring sinusubok ng Diyos yung pananampalataya mo, na hindi pa nasisiyahan ng Diyos. Sa iyong pinapakita ang pananampalataya at nais na magbigayin pa yung pananampalataya mo. At nais pa na magpakita pa ng Diyos sa iyo kung ano pa yung pwede ibigay mo sa Panginoon, sa kabila ng iyong kawalan, sa kabila ng iyong karamdaman. May nais pang makita ang Diyos sa iyo kasi alam niya, meron pa siya makikita sa buhay niyo na makabibigay sa kanya ng kapurihan. At dahil pag na-overcome mo yun, maraming taong lalapit sa kanya dahil nakita nila yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko, sa buhay natin. Kaya sometimes, kadalasan, dinadala tayo ng Panginoon sa mga alanganing sitwasyon ng ating buhay. Kasi alam ng Panginoon, mayroon siyang tiwala sa atin. Na doon sa ating pinagdadaanan sa buhay natin, doon lumalabas yung pagiging mature natin bilang mananampalataya. Tinawag kita bilang anak ko para maging mature na mananampalataya. Hindi para maging immature. Ano hindi kayo? Ano napakain nila? Lalo po ngayon, lahat naman ng palataya, hindi nyo nasabihin sa akin, tumalayas tayo ng ating pagsubok sa buhay. Amen? Lahat tayo. Ako lang tao dito makapagsabi na hindi ako dumaranas. Pero, sa panahon na natin tayo, yung ating Isman sa Panginoon. Kaya magdala kayo lagi, parang napakasyon, bilabasa ko na yan. Ano ang magdadala kayo? Wala akong makain, magdadala ako. Normally, pinigla ako sa Diyos. Ano ang magiging magdala? Parang napakahirap ng magdala. Diba? Meron akong karamdaman, magdadala ako. Kakalun ba ako? Yes, hindi ko karamdaman ako. Hey! Hindi ko kakalun. Pagsisigaw ako na, mga kalimbayan, wala akong sasahin. Gagawin mo, mga buwan, pagmumon mo, iligak sa Panginoon. Ito ba yung Pilipin? Nagdiwa akong pag-ilipin sa iyo. Number 2, committed to God. Sabi po sa bilang, sa Numbers chapter 30 verse 1 and 2, sinabi ni Moses sa mga pinuno ng bawat tipi ng Israel, ito ang utos ni Yahweh, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ninyo ang bawat salitang binitawan ninyo. So yan po yung bagay na sinabi ni Moises doon sa lahat ng lipi ng Israel kung paano sila dapat maging committed
doon sa binitawan nilang pangako sa Diyos. Ngayon natutuwa po ako sa ginagawa ko ng gawain sa murong yung mga kasama namin. So panahon na ito, i-appreciate ko yung mga kasama ko na. So, mga tao po yan, may mga personal na ginagawa po sa buhay. Kaya pag sinabi po namin na pupunta tayo ng murong, ay nakakapukuha na kami. Kung mag-uwi na kayo, hindi may struggle po niya. Kasi bali na ito, ang hirap. Lalo ngayon ako sa pagkakita. Pero may isang bagay po yung pinapasalamat ko sa Panginoon. Yung commitment po na aming nakasama. Hindi ka naman balik yung mga kaya, dahil kaya nakakala niyo naman yung mga yan. Yung mukha at mukha rin naman yan na makikita niyo. Pero natutuwa po ako sa Panginoon kasi committed po sila sa Panginoon. Sa gawain po ng Panginoon. At alam niyo po, meron pong yung pastor na nagbigay ng Bible na yan, yung Bible natin mga bago na yan. Kasi nag-preach po ko sa kanila, invite niya ako. Sinabi niya sa akin, Pastor, saan yung gawain mo ngayon? Sabi ko, meron akong gawain sa Morong. Sabi, lari ko naman ang Morong. Sabi ko, ako nga, may binibigay sa akin gawain doon, church yung bahala, establish, taytay. Sabi ko, meron hindi ko kinuha. Sabi ko, hindi mo kinuha, Pastor. Kasi lalo ko, nasa Marikina ako. Tapos tayo, pupunta ako ng taytay. Hindi ko kinuha, Pastor, lalo eh. Sabi ko, Pastor, kami nga, Morong. Pero kinuha ko. Hindi ba kinalala yun? Di ba napakalayo ng Morong? Pupasok. Pero sabi ko sa kanya, kaya yung binigay ng Diyos at bilang ko ng Panginoon, dapat tumigil tayo sa Diyos. Diba? Nakakalungkot kasi maraming mananampalataya ayaw nilang tumigil sa Panginoon. Sabi ko ng Kabigaan, chapter 16, verse 3, ipagkatiwala ko mahiyari ay yung mga gawain at magtatawag pag sa lahat ng yung mga dahil once naging committed ka sa Panginoon, lahat ng bagay ay pagkakatiwala mo sa Panginoon. Walang bagay na hindi mo makapagtagumpayan. Ay naging mo sa Panginoon. Lalo po, ngayon, napakahirap po ng buhay. Number one, tinitignan po na mananampalataya ngayon is panagkulit ako sa Panginoon. Ano yung benepisyo mo? Kaya nga po nung time na ako po ay sinabihan pastorali na Pastor, i-install ka na namin sa mga mo. Pero ang plano po talaga ay bibigay ko yung sa DMC. Nakaplano po talaga mag-extend ako kung ako nabas. Kasi doon po naman ako magsisigulan sa mga Bible study. Kasi may kapatirong po doon na gusto rin yung Bible study. Parang gusto ko parang missionary lang. Hindi ako mag-stages ang lugar. Ang gusto ko yung Morong, hindi ko lang kayo natagalan o arkanik. Sila na yung Diyos Supervision. Pupunta naman ako sa ibang lugar. Kaya yung aming lugar. Kaya yun sinabi ko sa asawa ko. Sinabi ko, nung tinatawag natin yung paglilingkod sa Panginoon, italaga ko na hindi tayo manatili sa isang lugar. Naman namin hanggang mabigay. Pupunta namin para magkaroon ng lugar. So, ayun po yung bagay na dapat na ginagawa ko na sa isip ng isang mature, isang Christian, hindi extend. Lagi siyang napaplano kung ano ba, paano ko ba ma-upgrade yung aking pananampalataya sa Panginoon. Kumbaga mayroon kang vision, mayroon kang plano na dapat gawin. Tulad ng 2021, meron akong question. Ano yung plano natin? Coming 2025 sa ating relasyon sa Panginoon. Siyempre, meron tayong New Year's resolution. Diba? Sino may New Year's resolution dito? Nagsulat na. Wala pa? Dati medyo ipapawasan ko na. Pero walang problema doon. Kasi personal na yan. Pero ang question ko is, ano yung para sa Lord? Yung dapat natin. Diba? Tama naman yun, wala nang problema doon. Hindi gusto kayo i-improve, hindi gusto kayong baguhin sa sarili nyo. Tama naman po yun. Pero ang question is,
ano ang gagawin natin paglilingkod na dapat natin gawin is coming 2025. Lalo po ngayon, ayun po yung panahon na sobra-sobra na yung distraction na ginagawa ng Diyos sa bawat mananampalataya. At kung marami po sa akin po ngayon, ayon po sa service, 30% daw ng mananampalataya ng 2024 nag-backslide. Ngayon daw habang dumarating yung 2030, tumataas daw yung bilang ng mga mananampalataya na nag-backslide. Kasi sa sobrang higpit ng kalakaran ngayon, sa sobrang struggle na nararanasan ngayon. Dahil the more na tumahaba yung umihigpit ng umihigpit yung sakripisyo ng isang mananampalataya. Pero ano sabi ng Panginoon? Kung papakadali ko pa yung panahon, wala na akong maliligas. Mauubos na. Mga believers na dapat. So may plano natin, mga kapatid, is coming to you yung Panginoon. Talo tayong susunod. Hindi yung napakaganda po na ginagawa ng iglite ng Panginoon sa iglesia po. Katulad po na nagkaroon kami na kung hindi sali-sali sa bahay, nabigyan kami na sister rest. Meron po kayong mga prospect na this coming 2025. New Bible study ma-open sa Antipolo. New Bible study na nire-workout namin. New Bible study sa Binangonan na ma-open. Maraming ino-open ang Diyos na gawain. But the labor is few. Ayun ang konti, ayun ang problema. Diba? Hinug na eh. Hinug na yung mga dapat i-harvest, kakalagad na nga, nabubulok na. Pero yung mag-harvest, napaka-konti na. Sabi nga namin ito sa kung ma-open yung dalawang harvest natin, sino yung lalagay natin? Diba? Pero kung tayo po ay isang mature, ang mananampalataya, tina-challenge ko bawat isa ng Lord, ano yung dami mo sa akin? Is coming ready kayo. I-level up mo ba yung aking tayo? At kung bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na mag-ikot sa'yo? Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Yes! Ito yan. Yes na yes yan. Bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. So, number 3, separation from the world. Hinihiwalay natin ang ating mga spiritual na pamumuhay sa mundo. Pinagpala kayo, Lucas chapter 6, verse 22, pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay pinapupunan kayo at pinatatabuyan at nilalait ng mga tao. Pinaparatahan kayo ay masama. So napakahirap po talaga. Naiiwalay natin yung ating sarili sa mundo. Lalo na kung ito ay nasa sekular na natapos. Hindi nawawala yung compromise. Yan, diba? Lalo na kung nasa 6 ka. Makakahirap yan. At nga, nung ako po ay nasa school, Christian school na yun. Nagkaroon ng kaso yung school namin at kinasuhan ng Abiba Publishing. At sinabi po ng aming administrator, sinabi, okay, pumunta ka sa Hall of Justice. Kaya Hall of Justice ka sa Maynila. Ako yung haharap sa mediation. Kasi haharapin ko yung may-ari nung publishing. Nagkaroon po ng kaso yung school ng startup. 4.5 million. At ayaw nyo umatin. Sabi niya sa akin, ikaw umatin ito sa attorney nila. So, tinutuloy niya ako kung ano yung sasabihin ko sa akin. Ano yung sasabihin ko. Tinutuloy niya ako magsinungaling. Pero hindi ko sinusunod. Galit na galit sa akin. Sabi niya sa akin, ba't ayaw pong sabihin sa akin? Ba't ayaw pakinggan yung sinasabi ko sa iyo? Ba't iniiba mo yung script na binibigay ko sa iyo? Sabi ko sa kanya, Sir, hindi ko magagawa yan.
Kasi ako ay nangyayari. Sabi na kailangan mo hindi, tulungan mo naman ako. Kasi makuklose yung school, maapektuhan ka, kakasuhan ka. Tapos sabi ko sa'yo kahit never ako makikipag-compromise na sabihin ko yung allegation na sinasabi mo para lang magbigyan yung nice. So minsan napakahirap talaga i-celebrate yung ating mga sarili sa mundo. Lalo na kung ito ay isang Christian. Kaya naging sa akin, talagang pinapamemorize sa akin yung gumawa siya ng script. Kailangan akong mag-lie pagharap doon sa authority. Pero hindi ko pinag. Kasi madali na ako tatanggalin mo. Pero hindi ako magsisip. Kasi dahil kung tinatayuan, yung hangin pa rin tayo sa mga araw ko, Christian school, worker, administrator na. So, di ba nakakano ko nito? Ngayong tao, mananampalataya. Ayun pa yung magbibigay sa'yo ng dahilan para magkasama sa mga. Sabi sa lilit, sabi nga is, pinagpala tayo kung tayo ay tatayo sa ating yung tayo ng tayo sa mga. Kaya napakahalaga po sa buhay natin na tayo po ay maging isang tunay. Napakahirap tayo. Kaya isa sa bakit ng isang ano ko, kapag ikaw ay napapaikitan ng hindi man ng tatay. Talagang yung nakakapit ko, makukontaminate ka. Kung ano yung mayroong vibes sa ginagawa mo. Pero kung ikaw ay nanalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng grace na ako ay mag-isang mature. Kasi naman mature, hindi basta-basta nasishik, hindi basta-basta nagitinag, hindi basta-basta bumibigay. Mapapagtagumpayan mo yung pahingisa para naman. Separation of the world. Sabi po ng unang pangalawang Korinto, chapter 6, verse 17, kaya lumayo kayo sa kanila, umulay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. So na talaga ng Diyos na yung kanyang anak ay mapatuloy sa pagkakasama. Kaya sinabi niya is warning na Lord, umiwalay kayo. Kaya yung panahon na yun, ayaw pag-asawahin ng Panginoon yung mga Israelites kung sa hindi nila kapananampalataya, hindi nila kalahi, dahil ayaw ng Panginoon na maawaan sila ng kasalanan. At ang panahon na yun, yung kanilang mga tao nasa paligid nila, ay sumasamba kay Baal. At ayaw ng Panginoon na magkaroon ng ibang lahi na hindi susunod doon sa purpose ng Diyos sa buhay ng mga taga-Israel. At even sa panahon natin ngayon, ganun din yung bagay na niyaayos ng Diyos sa atin. Na hindi tayo maawa ng ibang pananampalataya kapag sabi niya, kaya tumuyo kayo sa kanila. Umuwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan niyo anumang marumi ang tatanggapin. Pero napakayag ko, pero sinabi kami ngayon, paano maiiwalay kung hindi ang iiwalay ko? Buka, it's either na mag-second verse, mangusap ang rin na kaya ko kayo kayo. Kaya ko kayo kayo. Malaki mo ko. Pero ang downside, kailangan makasaludo sa inyo. Pero ikaw isang mature na Christian. Sa akong mature na Christian, bibigyan ko ba yung benefits? Isasacrifice ko ba yung benefits? Siguro kung hindi na ako lalago dito, nag-resign ako. Aalis ako. Kasi alam ko yung dito yung purpose. Pero ang tanong is, hanggang kailan kayang panindigan ng mga mananampalataya o ako mismo yung ganong klaseng kalagayan, sitwasyon na kinakaharap mo sa araw-araw ng mga diba? Wala na ngayon itong ganito pang klaseng para hindi ako sa ina na makasama ko diba?
Pag nasa trabaho, binata, dalaga, pag-usaray, masawa. Pero ako pa, araw-araw, nakakasalam mo ang mga ganun tao. Kaya ang tanong is, paano natin paninibigay ng ganun? Kasi, sa bawat ating sa mga tayo po ay mature na Christian, alam natin kung ano yung dapat natin. Pero kung hindi tayo mature, nakain ng palataya, wala na. Hindi naman nila yun. Tatawarin ng mga mga siguro. Hindi naman nila yun. Kasi wala namang makita mo over na. Pero ang question is, kapag ikaw ay mature, nakain ng palataya, kapag tayo ay mature, nakain ng palataya, I know lagi mo sa Diyos sa iyo. Kapag tayo ay mature, naririnig natin marami yung boses ng Lord kung paano tayo maging mabuti, lingkod, at mananampalataya ng Diyos. Number 4, hunger for the Word of God. Sa ito ng Amos, chapter 8, verse 11, sinabi ng Panginoon Yahweh, darating din ang araw na papairanin ko sa lupain at tabutong. Magugutom sila ngunit hindi sa pagkain. Mawawaw sila ngunit hindi sa tubig, kung hindi sa pakikinig ng aking mga salita. So, iyon yung bagay na sinasabi ng Panginoon na isang tunay na nakakilala sa Panginoon, laging nagugutom sa salita ng Diyos. Laging nananabig sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin po is hindi na kontento kung ano lamang yung ating nauunawan at naiintindihan sa mga taong tumatayo dito at nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sometimes may mga tao na kapag nasa church, alay na alay. Parang dito naging papinunin ng bayan ng palataya. Nakakakain sila ng salita ng Panginoon. Pero after that, paglabas nila, nawawala na yung kanilang naiintindihan at nauunawaan sa salita ng Panginoon. Pero sinasabi po ng Biblia, yung isang tao daw na mature sa salita ng Panginoon, kahit hindi mo naririnig, ikaw ay gumagawa ng paraan para pakainin mismo yung sarili mo sa salita ng Panginoon. Nagsasearch ka kung paano ba ako lalago, kung paano ko ba mai-improve yung dapat kong gawin para sa Panginoon, paano ko ba bubutihin yung gusto ng Diyos sa buhay ko, paano ko ba mapiplis ang Lord. Ayun yung bagay na dapat nakikita ng isang mananampalataya. Lord, ang daming blessing na binigay mo sa akin. Kung titingin ko mula sa pagkabata ko hanggang sa panahon ko ngayon, hindi ko masusukat yung ginawa mong kabutihan sa akin. At ayun naman talaga ito. Pero ang tanong is, Lord, na-please na ba? Nabigyan na natin kasiyahan, Lord. Kung malaki lang yung hingin ng kasiyahan sa akin. Pero kung tayo po ay isang mature, naman ng pagkain, lagi natin isip, once yung lovers niya sa akin, kung meron kang kakayahan, may piling na ako something special. Wow, may milyones na naman, kaya ko masabi sa birthday na, mag-aaral ka. Okay, kaya ako. Kasi gusto ko siyang peace na ako. Diba? At bibigay ako ng something na ma-appreciate niya. Something special. Yung makikita ko yung hindi niya sa labi niya, matutuwa siya yakapin sa sobrang sa'yo. Kasi mahal mo. At ang conditional yun. Yung priceless yun. Gagawin mo yun kasi may kakayahan niya. May kakayahan naman kung natitibili ko. Gagawin ko kasi may kakayahan ako. Pero ngayon, may kakayahan ba tayo na ibig isang Lord? May kakayahan ba tayo na ibig isang Lord? May kakayahan ba tayo? Yes. May kakayahan tayo na isang Lord. Kapatid, kung atin lang malalim na devotion sa Panginoon, pinibis natin ang Panginoon. Yung palagi lang tayo magbabasa ng salita ng Panginoon, pinibis natin ang Panginoon.
natin sa ating pananampalataya sa Diyos, pinipis natin ang Lord. Kung ginagawa lang natin yung mandate na sinabi ng Diyos, pinipis natin ang Lord. Hindi mahirap ipis. Diba? Hindi ako tulad ng tao. Kailangan ko pang-budget na, kailangan ko pag-ibulong. Kailangan ko mag-ibulong ng 1 year. Makaligan siya. Piso-piso. 10 piso. Kapag nakita mo, kulang pa, isang taon pa. Ulo-ulo, piso-piso. Tapos ang bubuhol ka ng ginagawa mo para mag-ibis ang gawin. Pero siguro, kahit na mga pwede mong ibis. Tayo po ay isang mature na ayaw mo na yan. Hindi natin ipagdalaman sa Panginoon. Kung araw na, ay ibis natin ang ating hunger for the word of God. Tayo, kapag tayo nagugutom, talagang lamon tayo. Diba? At kapag tayo nagugutom, talagang kumakain tayo ng the best. Samgyup, Chowking. Diba? Talagang hindi natin iitiba yung sarili natin. Kasi matitibarin yung sarili mo, masasatisfy ka. Diba? Kamain ka na ng gusto. Ano ngayon, may makatanggap na ka ng 30 bonus, 40 man, 15 man, 16 man, diba? Hindi mo titibarin yung sarili mo. Ang mag-isa-shopping mo yung sarili mo. Sabi nga, regalo ko sa sarili ko. Isang taon ako nagpakahirap. Pasayahin ko naman yung sarili ko. Bilang ko na regalo yung sarili ko. Kasi, kailangan mo na pasayahin yung sarili mo. Pero ang naman is yung hunger for the word of God. Kailan ba tayo magugutom? Sana lagi tayo magugutom sa sarili natin. Kasi kapag lagi tayo magugutom sa sarili natin, malalaman mo. Wala ng Diyos sa buhay. Dahil the more na nagugutom pa sa Panginoon, lagi mo magbubusugin ng Diyos sa kanyang mga salita. Sabi po ng 1 Peter chapter 2, verse 1 and 3, kaya nga, talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, paninin ng puri, gaya ng sanggol, kayo ay manabik. Ito ng sanggol, manabik saan? Sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Kaya yung sinabi ko kanina, wala pa sa pagkabata, sa panahon ko ngayon, sa age ko ngayon, lahat naranasan ko na yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Noong time lang na pinatawag ako ng Panginoon na naiintindihan ko na siya namatay sa krus, namatay at muli nabuhay para sa aking mga kasalanan, ay yun na yung kabutihan ng Diyos sa akin. Yung nagkaroon ako ng eternal life, nagkaroon ako ng kasiguruhan, na yung tamang pinalakaran kong daan ay tama, nasa liwanag, nasa pat, nasa tamang daan ng Diyos. Ay yun yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Kaya ano sinabi ng Panginoon na, go! Hindi ako ng dalawang isip na mag-go. Sinaintindihan mo yung plano ng Diyos. Iwanan mo yung mga opportunity na darating sa buhay ko. Kasi alam ko, may plano ng Diyos. Nalikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Lahat ng pandaray. Kaya yung mga bagay na hindi mapapalago sa atin. At hindi yung mga bagay na magbibigay sa atin na kailangan para sa kaya tayo na mature. Ito rin sinabi sa akin ng kapatid ko. Natuloy ang kapanong pastor na nakikinig ng mga ito. Parang saan? Nagkaroon kami ng argument ng kapatid ko. Sinabi ako ng kapatid ko, sumunod sa akin. Natuloy ang kapanong pastor, nakikinig ang utak mo. Ay isang bagay, lahat na sinabi niya sa akin, na-absorb ko. Dahil lang hindi ko na-absorb. Kasi hindi, ayaw ko talaga ng sinasabi ng ano. Sabi ko, huwag mo yung sasabihin pagdating sa akin para sa
Hindi ko sinasabing perfect, sabi ko, ano, pero para sa akin, parang sampal yun sa aking buhay pa naman. Kaya alam ko, lahat ng bagay pinagsisikapan ko, maging magiging sa paningin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yung mga bagay na yun, sinabi natin kanina, maging katulad tayo ng bata na laging gutom sa dalisay na gatas na spiritual. Alam mo yung bata, kapag yan nagutom, talagang kapag ininom niya yung gatas, talagang matuwa yung bata. Hindi na lang ako na pakita. Sinabi ko yung bata, gatas. Parang sobrang dumedi ah. So saan ba yung katulad tayo ng bata na laging most gatas? Dahil para sa kanya malaking benefit yung Panginoon ng gatas. Malakas sa kanyang katawan, buto, bitigas. And the more na nananabig tayo sa salita ng Panginoon, nagiging benefit natin yan, tumitibay tayo sa ating pananampalataya, nagiging malawak ang ating kaalaman, nagiging positibo ang ating Panginoon sa buhay. Kasi alam natin yung salita ng Panginoon na magiging magdadala sa ating tungo sa pagsunod sa ating Panginoon. Number one, prioritize. Kabilaan. Sa lahat ng yung gagawin siya ay may alalaan upang ikay pagnubayan sa iyong mga alam. Prioritize. Diba? Kasi natin prioritize. Dapat pula yun. Kasi hindi mo makukumpleto lang sinabi ko kanina from 1 to 4 kung hindi kasama yung prioritize. Kaya yung pinaka-puso ng ating mga capital, yung prioritize. Kasi once na pinapriority mo pa naman, lahat ang tayo ng priority. Amen? Paano gagawin sa tao? Paano gagawin yung mga bagay niya? Kung hindi mo pinaprioritize. Kaya guys, lahat na yung gagawin siya ay lalahanin upang ikaw ipagpabayan sa inyong talaan. Kaya sana po, priority natin ang Panginoon kung nakarang taon, ilang weeks na lang, papasok na yung 2025, hindi natin alam yung mangyayari sa bansa natin, sa buhay natin, sa ating spiritual na pamumuhay sa Panginoon. Pero ano man ang mangyayari mga kapatid, ano man yung sitwasyon na pagdaanan natin, maging priorities natin. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, gawin natin prioritize. Dahil kung paano ka naging successful, paano ka nakarecover, paano ka naging matatag, makarataon, dahil pinarioritize mo ang Panginoon, lalo kang alalabot ng Diyos. Dahil inumulong mo ang Panginoon sa lahat ng bagay. Sabi po na Efeso chapter 3 verse 17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng iyong pananalig. Dalayan ko ng pag-ibig ay maging ugat at pundasyon sa lahat ng iyong gagawin. Naway manatili sa puso natin ang ating pananalig sa ating mga magiging mas lalo pa natin pagsikapan yung aming nagawang pagiging pagsama. Maging mature po natin. Pangarin pa natin na lalo pa tayong magamit ng ating Panginoon. Hindi tayo makinig. Para mga tao kasi na, sabi na sa akin, sabi sa akin, tayo sa in-encourage na manglipod sa Panginoon. Sabi sa akin, okay na ako. Ligtas na ako eh. Pagpunta ko sa langit, kahit janitor lang ako, okay na ako. Diba? Sabi niya, para sa kanya, masimple siya. Tapos na sa kanya yun. Okay na ako, kahit hindi na ako maglingkod sa Panginoon. Basta masimple ako. Kahit yung trabaho ko sa kanya, paano yung reward na bibigay sa ng Panginoon? Kahit wala akong reward. Kahit pwede ko sa langit, janitor lang ako, tatalinis na ako ng daanan mo, okay na sa akin. At least, nasa langit ako. Ganun ba yung pananaw ng isang mananampalataya? Diba hindi? Kasi kung prioritize
mo, Panginoon. Hindi ka mag-iisip at magpaplano ng gano'n lang. Hindi ka satisfied. Oo nga, kung napanagin na ako, may nakakapagpisa daw sa Panginoon. Wala ka. Hindi ko sa nagaya ko, wala ka po. Wala pa akong nakakapagpisa. Kaya yung ginagawa ko ngayon ito, hindi ko masasabi nakakapagpisa na yun. Hindi ako nagmamatakis na. Kasi habang nabubuhay ako, habang ginagamit ako ng Panginoon, I know, hindi ko pa nakakapagpisa. Hindi na makagawa ito. Hindi ko sabihin na talaga ako ng missionary. Marami na ako na mga kakulungan. Punta ako ng Pangyan. Punta na ako ng mga ICA. Punta na ako ng Bilangan Tribe. Yung Taubato sa Palawan. Punta na ako sa Dumaga. Punta na ako sa Matawakas. Hindi sila lumalabas sa Kuya. Agad sila. Yung pinamatay na kami News Casters, hindi ko. May langit, malaki, malaki. Sa naghahanap malaria siya, ako yung mga yung mga tao nasa COVID, yung malabas. Naghahanap mga pero sabihin na nakakapos na. Hindi ka nakakapos na. Kasi alam ko, kapag ginagamit ako ng Lord ngayon, hindi ko pa nakakapos. Nakakapos lang, hindi ko nakakapos. Sabi ko, Lord, I'm done. Ako lang masasabi na, I'm done, Lord. Pero ang dream na, hindi ko pwede sabihin, nakakapos ko. So yun nga po, 5 signs that you are maturing as a Christian, prayerful, committed to God, separation from the world, hunger for the Word of God, prioritize God. Ito naman yung 5 signs that you are immature Christian, mature. Do not have daily devotion, full of pride, no interest in serving God, do not prioritize God, lots of vices, and continue in sin. So yan daw po yung 5 katangian na immature na mga nangyayari. So samahin po ako sa panalangin. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Sa umagang ito, dalangin namin, Lord, na alam namin yung puso mo, makita namin yung puso na nais mo, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, hindi po aksidente at hindi pagkakataon na kami ay nakakilala sa iyo, kundi sa malaking pribileyo na kami ay pinili mo at tinawag mo bilang lingkod at anak ng Panginoon. Lord, umaharap kami sa iyong harapan bilang lingkod mo. At Lord, naniwala kami na bilang lingkod mo, binayas ang ipagawa mo sa amin. Nais mo, Panginoon, na sa buhay namin magwala at ipalagi ang iyong pangalan. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran. Yung mga panahon sa buhay po namin, nagiging mature kami sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin na hindi ito ang nais mo. At nais namin gawin, Panginoon, bilang nakakilala at tumanggap sa iyo bilang Diyos, Panginoon, ng aming mga buhay, O Diyos. Panginoon, panalangin po namin, muli mo kami samahan, Panginoon. Lagi mo kami gabayan, O Diyos. Sa paglakad namin, Panginoon, sa mundong ito, patuloy namin dalhin, Panginoon, ang iyong pangalan. At patuloy na makita po sa amin, Panginoon, ang pagiging asin at ilaw na sa libutan ito, O Diyos. Dahil sa pamagitan po namin, Ama, hindi lamang po maliliwanagan yung mga taong wala pa po sa iyo, Panginoon. Patulungan mo kami na mahalin, Panginoon, yung mga taong wala pa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Kung paano namin minahal ang aming mga sarili na magkaroon ng kaligtasan, Panginoon, sa iyong paningin at sa iyong harapan, O Diyos. Dalangin po namin na maging ganun din po, Panginoon, ang aming pag-ibig sa mga taong wala pa pong nakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, ang isa mo ang aming mga lagi, O Diyos. Bigyan mo kami ng sapat na kaalaman at karunungan. Upang sa gayon, Panginoon, sa mga taong aming haharapin sa araw-araw, ay may bahagi namin sa iyo, may bahagi namin sa kanila, ang mensahe na nais mo ipapatid sa kanilang buhay, Panginoon. Dahil napakahalaga sa iyo, Panginoon, ng kaluluwa, lalo na yung mga kaluluwa wala kaligtasan, Panginoon. Kaya Lord, sa pangalan po ng Panginoon Jesus, kami po ay patuloy na nanalangin at nagtitiwala sa iyo, Panginoon.
kung paano ka naging tapat noong 2024, Panginoon. Naniniwala kami at nananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na magiging tapat ka pa rin, Panginoon, pagpasok ng panibagong taon na ito, Panginoon. Maraming salamat ang palayan mo aming mga buhay na magamit namin para sa kalwalatian ng iyong pangalan. Pinupuri ka namin, pinapasalamat ng kalangan ng Diyos. Ito po ang aming samadalangin sa iyo sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.